Pero I really want to take this opportunity to the Lord na sabi nga doon sa awit na awitin ko, sabi nga habang may buhay daw may pag-asa. And habang may buhay mga kapatid, nais ko po siyang paglingkuran. Habang may buhay, nais ko pong ibigay sa kanya lahat na nasa akin. Praise God. And I want to thank the Lord dahil nandyan siya na nag-iingat sa amin. Si Pastor kapag umaalis ay kinukuha niya lang ng 10 to 15 minutes ang kubaw. So, nagtataka siya kung bakit, kung kailang wala siya, tsaka ako inaatake. Sabi niya, masyado ko naman nag-iisip sa akin. Sabi ko talaga nag-iisip ako dahil katitext ko lang na, mahal, ingat ka. Ba, nag-reply ka agad? Sabi ko, ha? Nandiyan ka na kaagad? Samantalang kasi send ko lang mga kapatid. Dinisip ko, nasa kubaw na siya. Ano ba, na-traffic ba yung ano ko? Ang bilis lang nung pag-send ko ng text. Sabi niya, hindi ka nagtatrust sa akin. So, iba yung nasa isip niya na hindi ako napapalagay pag umaalis siya. Talagang hindi ako napapalagay dahil katulad nga nung ni Brother Fernando, pag nakahawak ka na sa manibela, kapag you are in the mode, hindi mo alam na yung accelerator, naapakan mo ng mabilis, lalo na pagbago yung sasakyan. And si Pastor mga kapatid, hindi niya alam, pag text ko sa kanya na ingat ka, nandun na kasama yung hininga ko. Pagbalik niya, tsaka nilang bababa, thank you Lord. Pag nandito na siya or pag nandun na siya sa office. So salamat sa Lord dahil talagang pinoprovide ng Lord ang lahat ng aming pangangailangan at iniingatan si Pastor sa kanyang pag-alis. At kami na narito ay iniingatan din ng Panginoon na sabi nga makikilala mo ang isang tao kapag nakasama mo na sa bahay. So si Cindy, kilala na niya kami. Si Kuya Toby lalo na nakasira pa siya ng speaker tsaka ng washing machine. Praise God. Espero ko naman, imagine kung nasira niya yun, nawala siyang trabaho. Thank you yun. Pero salamat na lang, all things were together for good. May trabaho na siya. Unang sweldo na siya, washing machine. Pangalawang sweldo sa speaker. Praise God. Ay, tinuntungan niya mga kapatid paglinis nitong mga chandelier. Tinuntungan niya, akala niya para siyang papel. Batong-bato siya. So, lumubog ang speaker. Sa June 29, mga kapatid, tayo po ang host. So, may ilang linggo pa tayo para either or. Bibili siya ng bago at hindi nakakabili ng bago na speaker ng isa lang. Dalawa talaga yan. Or, manghihiram siya ng speaker na ganyang kalaki. Yun ang masira niya, yun nandun sa taas. Praise God. Pero all things were together for good. Kung naabutan nilang si Pastor na kung noong young people pa kami, kapag nasira ang isang bagay o anything sa instrument, mga kapatid, makakarinig ka talaga ng hindi maganda dahil kahit hindi siyang bumili, kahit ang pastor ang bumibili or yung sa church, mga kapatid, iniingatan po yan dahil for the ministry yan. At walang nasabi si pastor kundi bayaran mo yan. Kalooban ng Lord yan dahil talagang ang dami naman dito upuan na matitigas. Ang dami naman mga upuan na ganyan. Kung bakit sa speaker pa siya tumungtong. Praise God. Luma na kasi, ilang taon na kasi. Okay lang po, ABS-CBN naman siya nagtatrabaho. Praise God. Lahat yan ay nangyayari ayon sa kalooban ng Panginoon. Praise God dahil talagang variety po talaga tayo dito. Sina Pauline, sina Princess, nakatiis ng 1 week dito. Praise God. Iniisip ko pag nandun ako, ano kayang ginagawa nila doon sa loob? Ako pahiga-higa lang dito. Sila hindi ko alam, basta nakasarado lang yun. Doon lang ako, praise God. Basta kumain na ako, bahala kayo dyan, kumain na kayo dyan. At nakatiis sila dito, praise God, all is well, mga kapatid, iyan ay nangyayari, hindi dahil sa plano natin, hindi na sila makauwi kasi wala silang pamasahe. Kaya no choice. At salamat sa Lord dahil naabutan din nila ako dito na tumaas ang BP ko at nakakatuwang tingnan kasi pag talagang nandun ka na sa position na gano'n, para silang mga langgam.
Para silang hindi nila alam kung ano gagawin, praise God. Nandiyan, ako pa yung sabi, huwag ka nang pumunta ng NGI kasi mas mahal pa yung pamasahe kaysa doon sa gamot na bibilin sa akin. And salamat sa Lord talagang pag ang magkakapatid ay nandun na sa situation na yun, makikita mo na tulong-tulong sila eh. Gusto nila talagang tumulong at mabait kasi ako pag may sakit, praise God, mahina ang boses. Kaya gusto ni Pastor lagi ako may sakit. Sabi niya kanina, kahapon, lagi ka na daw may sakit kasi yung boses mo napakamalumana eh. Pero pag wala kang sakit, para akong tigre. Pero salamat sa Lord. Sige, bahala kayo. Kung gusto niyo maging malumanay ako, ayaw niyo ng tigre. Praise God. Ang lahat ng yan ay pinagpapasalamat ko sa Lord. Talagang kanina, dahil nahirapan na ako huminga, salamat sa word man na kailangan mo muna umupo o humiga, mag-take rest dahil yung katawan mo, dahil anong oras na nga po kagabi, natulog, dahil kachat ko po si Mami ni Miko na sila naman yung umiiyak doon. Talagang yung kanilang mga sticker na sinesend sa akin, lahat ito mo, grabe yung iyak talaga. Walang words na sinasabi kundi yung mga umiiyak na mga anime. At sabi ko, kami naman na nag-rejoice. Sabi ko, welcome back home kay Kuya Miko at mamaya, kasama na natin sila dito at lahat ito ay nangyayari ayos sa kalooban ng Panginoon, praise God. Although late na siya sa pag-enroll, alam ko ang Lord ang mag-aayos niyan. Kaya nais ko po sa Panginoon ko salamat muli at biglang pagsalamat, nais ko pong umawit sa Panginoon na patuloy kong ibibigay ang aking buhay, ang aking buong lakas, ang aking isip. Hindi pa pwedeng ang puso lang, praise God. Madaya kasi ang puso. Kailangan ang buong lakas natin, ang buong oras natin, at buong pagkatao natin ibibigay natin sa Lord, praise God. Kaya, salamat sa Lord sa lahat ng mga nangyayari sa amin, kahit na ang mga anak ko ay talagang, Mama, wala ba kaming ganito, Mama? Ay, naku, sabi ko, Lord, naririnig mo na ba sila? ayoko nang ma-stress at nakakapangit ma-stress, praise God. Kaya, lahat tayo, sabi nga ng prophet sa kanyang message, mag-enjoy tayo mga kapatid. Hindi na natin may babalik yung bukas eh. Kung ano yung araw natin ito, i-enjoy na natin. Bawal yung sumimangot, bawal yung ma-stress, kasi hindi natin alam kung makakangiti pa tayo bukas. Kung kaya pa natin ngumiti ngayon, humalakhak, tumawa, ibigay ang lahat sa Panginoon, ibigay na natin. Kasi no one knows kung may ibigay pa natin yung lakas natin bukas. Hindi natin alam kung ito na yung last day natin. Kaya make the most of it. Gawin na natin ang lahat ng best natin sa Lord to the fullest. Lahat ng sigaw mo na ibigay na natin. Pinakamalakas na sigaw, pinakamalakas na pagwalis, pinakamagandang sarap na pagluluto, pinakamasarap na pagtugtog, paggitara, pagpunas ng upuan, pagbuhat ng lahat ng mga bagay. Ibigay na natin lahat to sa Lord. Lahat ng gagawin natin, sabi nga, gawin natin sa pangalan natin, Panginoon. Then I know, kapag ginawa natin ng anumang bagay, o lahat ng bagay para sa Lord ay ipagpapalain tayo ng Lord, praise God. At talagang lubos-lubos ang aking pasasalamat, praise God, dahil God has been good to me. Of all these years, of all those years na, 45 years na mga kapatid, wala akong makitang regression, wala akong makitang kamalian sa ginawa ng Lord sa akin. Pagkus lahat tama. Lahat is good, lahat is very well. Kaya, what more could I ask for more sa ating Panginoon? Wala na akong masasabi sa Lord kundi, thank you, Lord. From the bottom of my heart, Lord, I want to thank you, Lord. And I want to give you more and more. Praise God. To God be all the glory. Amen. Praise God.